Unang-una po sa lahat, ano po nangyari at napag-usapan sa meeting ninyo with MMDA? Opo sir, well actually yung meeting ng MMDA syempre nangyari po ito after yung aming pag-file ng resolution sa Kamara seeking investigation po into the preparedness ng NCAP. Nung una po, nag-imbita rin naman po talaga yung MMDA sa opisina namin. Ang pag-uusapan po dun sana ay yung EDSA rehabilitation. At kasama po dito yung mga temporary measures na kanilang sa palagay makakatulong, including a motorcycle lane po sa EDSA. Pero of course, dahil nag-file na po tayo ng resolution, kasama na po dito yung NCAP. So very briefly, they took the opportunity po, no, na explain po sa amin kung ano yung kwento, kung bakit ibabalik yung NCAP, ano yung mga measures na nagbago po since 2022, ano yung mga pagbabago sa kanilang system, na sa tingin po nila ay baka solution na po sa ating mga katanungan po, no, at confusion sa NCAP. Ngunit sa palagay po namin, while tama naman po yung direksyon ng MMDA at appreciated naman po yung kanilang efforts na ma-explain po sa mga iba't ibang grupo, sa ngayon po ako ay hindi pa po kumbensido. Sa tingin ko po ay dapat mas lalong pag-aralan po yung mga systems in place po ng MMDA at talagang ma-thresh out kung talagang prepared na po ba talaga ang NCAP. Sa pananaw po ng One Rider Party List, Congressman Gutierrez, ano ang mga depekto? Ano ang problema sa MC Lane sa EDSA? Well, Sir Jay, yung ano po, no, yung position po namin ngayon, 2025, ay ganun pa rin. Yung position namin sa 2022, ganun pa rin po yung position namin sa 2025. Yung mga katanungan at that time, kung maalala po natin, hot na issue yung NCAP. Although to be fair, matagal na po yung MMDA nag-implement ng NCAP, I believe 2017 or 2018 po ito. Pero mas naging issue po siya nung nagsimula na yung iba't ibang mga LGU na mag-implement ng mga kanilang mga sistema ng NCAP. Yung number one common issue po talaga nakita po namin, and this goes for both MMDA at LGU, syempre yung lane markings and confusing road signs. Hindi po to bago sa atin. Kung tayo mga nagmamaneho, nakikita po natin ang system po, ang for some reason, especially po dito sa NCR, napakadaming signages. Napaka-distracting. Yung iba naman natatakpan ng yung mga overgrown trees. Yung mga lane markings natin, borado na po. So napakahirap po itong masundan po, no? Some of the especially in certain areas hindi po uniform, no, yung ating mga intersections. Minsan may solid line approaching an intersection, minsan broken line. And mahirap po i-implement ang isang sistema kagaya ng NCAP kapag hindi po klaro ito sa mga motorista. Kapag po blurred yung ating mga lane markings, kapag confusing road signs, parang sila lang po ang nakakaalam kung anong violation at ano yung hindi po, no? So that's one of the, isa po to sa mga issues talaga natin. It really goes into yung due process ng buong sistema. Bukod pa doon po, sir, sa lane markings at road signages, yung mismong proseso ng pagpapadala ng kanilang mga notice of violation. Kung alala po natin, may mga nag-viral na mga issue po noong 2022 na mga umabot ng 1 taon na bago dumating po yung mga notice of violation. Tapos pagdating, parang batch na po siya na sobrang dami ng mga paglalabag, allegedly. So, 2 questions po ang problema doon. Kapag after 1 year, paano mo naman po ito i-contest? Kung baka nakalimutan mo na yung mga insidente o nabura mo na rin yung kung meron ka man na dashcam, kung meron ka man mga witness, paano mo na sila may reach out na sobrang tagal na po. Sa legal po, meron po kasi tayong concept of prescription po, no? Medyo complicated na legal. Pero basically, dapat po may time period lang po na pwede ma-file ang isang complaint. Dahil po ang given concept ay dapat may karapatan rin po yung accused na makapag-produce ng kanyang evidence na hindi po siya lumabag. So kapag 1 year na po siya, medyo matagal na po yun. So mahirap po yung pag-contest nito. Pangalawa naman po, kasama po sa sistema ng late violation, aside from yung 1 year, as compared po to manual apprehension po. Pag manual, nahuli tayo on the road, halimbawa, beating the red light, kumanan tayo, no turn on red signal, di natin alam, di natin nakita, kumanan tayo, nahuli tayo ng enforcer. Then and there, alam na po natin, mali po ito. Alam na natin, okay, sa aking commute, alam ko di na pwede dito. Kapag NCAP po, it'll take, if 3 months to 1 year yan, na paulit-ulit po pong ginagawa, di mo pala alam na lumalabag ka na pala sa batas trapiko doon. Hindi po ba parang unfair po ito sa ating mga motorista? Isa po yun sa mga issue rin doon sa late pag nangyari sa
pag automatic po, no? Pag NCAP na po yung means of apprehension.